that even when we were yet sinners, we were chosen by God. And through Jesus Christ, we were saved. Kahit na tayo'y makasalanan, pinili tayo at iniligtas ni Jesus. Again, not because we deserve it, not because we are qualified for it, but simply because the Lord is abundant in goodness, mercy, and love. Kaya anong magiging tugon natin? Pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon. Kung alam nating iniligtas niya tayo kahit hindi natin deserve, alam nating pinili tayo kahit wala tayong karapatan, alam nating hindi tayo karapat-dapat, pero binigyan pa rin niya na tayo ng pagkakataon na mabuhay at maglingkod sa Kanya. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At the sight of the crowds, Jesus' heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to drive them out and cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these: first, Simon, called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew, the tax collector; James, the son of Alphaeus and Thaddeus; Simon from Cana, and Judas Iscariot, who has betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give." The Gospel of the Lord. Good morning, brothers and sisters in Christ. Siguro sa panahon natin ngayon, lahat ng klase ng trabaho may qualifications. Kailangan nakapagtapos ng 4-year course o kahit 2-year course man lang. Meron kang sufficient training, mga seminars na na-attendan. Yung iba kailangan pa nga, meron kang on-the-job experience, work experience. Kailangan ng NBI clearance, police clearance, at kung ano-ano pang dokumento. Kaya nga sabi ng iba, napakahirap humanap ng trabaho. And in fact, maraming walang trabaho ngayon. Siguro isang trabaho na nga lang sa Pilipinas ang walang qualification kundi kailangan Filipino citizen ka. Tumakbo ka sa politika. Yun na lang yata ang walang requirement ngayon. And we hope na sana nga, kung meron mang mga maglilingkod sa ating bilang public servants, meron naman sila kahit papaanong minimum qualification. And later on at the end of this homily, I will share to you kung ano nga ba yung pwedeng hanapin nating qualification bilang tayo naman ang pinag-a-applyan nila kapag eleksyon. My dear brothers and sisters in Christ, magtataka tayo bakit yung mga alagad ang pinili ni Jesus. Itong 12 pinangalanan sa ating ebanghelyo. Kasi kung tutuusin, kung qualification lang din ang pag-uusapan, baka hindi sila pumasa. The mission that will be entrusted to them is the preaching of the gospel, to drive out demons, to cure the sick, to raise the dead. Paano magagawa ito ng mga tinawag ni Jesus na mangingisda? Not to mention the weakness of their personality. Peter, who is considered the head of the disciples, di ba siya yung nagtatwa kay Jesus ng 3 beses?
3 times niyang dinenay ang ating Panginoon. Di ba si James and John, yung mga anak ni Zebedeo, hiniling na sana'y maupo sila sa kanan at kaliwa ng Panginoon, mga ambisyosong alagad. Hindi ba si Thomas, siya yung naging nagduda sa ating Panginoon nang siya'y muling nabuhay? Hindi ba si Judas Iscariote, alam naman nating lahat, siya ang nagsumbong sa ating Panginoong Jesucristo, kaya siya nadakip, pinahirapan at pinatay? Alam ni Jesus ang kahinaan nilang lahat. Alam ni Jesus na kung tutuusin, hindi nila deserve yung pagiging apostol nila. Yet, they were still chosen. They were called to serve. Why? Not because they are deserving, but because the Lord loves them. And by calling them and by choosing them, Jesus is hoping that they will appreciate His love. And by experiencing His love, they will learn from Him. And whatever they experience and learn from Jesus, they will pay forward to other people. They will serve God through other people. Umaasa ang Panginoon na kapag naramdaman nila nitong 12 alagad ang kanyang pagmamahal, natuto sila mula sa Panginoon, ito yung gagamitin nila para makapaglingkod sa ibang tao. My dear brothers and sisters, in the first reading that we have heard today, the Lord is reminding the Israelites that among all people in the world, I have chosen you as my own, not because you deserve it. I saved you from the hands of the Egyptians, not because you deserve it. In fact, alam natin na itong mga Israelites na ito, lalabagin din nila ang kalooban ng Diyos. Pero, pinili pa rin sila. Bakit? Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. We are reminded by St. Paul in the second reading, likewise, that even when we were yet sinners, we were chosen by God. And through Jesus Christ, we were saved. Kahit na tayo'y makasalanan, pinili tayo at iniligtas ni Jesus. Again, not because we deserve it, not because we are qualified for it, but simply because the Lord is abundant in goodness, mercy, and love. Kaya anong magiging tugon natin? Pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon. Kung alam nating iniligtas niya tayo kahit hindi natin deserve, alam nating pinili tayo kahit wala tayong karapatan, alam nating hindi tayo karapat-dapat, pero binigyan pa rin niya na tayo ng pagkakataon na mabuhay at maglingkod sa Kanya. Ano ang gagawin natin? Magpapasalamat tayo at kahit papaano'y pagsikapan nating maibalik sa Kanya ang pagmamahal na ito. Kaya nga, my dear brothers and sisters, listen to me, ha? Sana malinaw sa inyo na kaya kayo nagsisimba, kaya kayo nagdadasal, kaya kayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil may utang na loob ang Diyos sa inyo. O hindi para magkaroon ng utang na loob si Jesus sa inyo. Ginagawa ninyo ito dahil tayo ang may utang na loob sa Diyos. Do I hear an amen? We strive to be good. We serve our fellow men. We honor God, not because God owes something to us, but we owe Him everything in our lives. Kaya nga, sana wag natin sinusumbatan ng Panginoon. Lord, nagsimba naman ako, nagpapakabait ako, nagdadasal ako palagi, nagseserve pa nga ako sa iyo. Bakit naman ganito ang mga nangyayari sa buhay ko? Yes, you can tell the Lord all your anxieties, everything that is in your heart. Cry if you may. Magreklamo kung gusto mo, pero sana wag mong isusumbat sa Panginoon lahat ng kabutihang ginawa mo. Tanong mo sa akin, bakit? Una siyang naging mabuti sa iyo bago ka naging mabuti sa ibang tao. Una siyang naging mapagmahal sa iyo
bago mo i-express yung pagmamahal mo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsisimba, pagpapakabuti at pagpapakabanal. Always consider that in whatever we do, we aim, we aspire to glorify the Lord. Dahil kahit papaano, gusto nating maibalik sa Kanya yung Kanyang pag-ibig na unang ipinadama sa atin. So, let this be a word of caution also. Because our attitude could be that ako naman ay minarapat ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat, i-enjoy ko na lang yon. I will just go on with my life. Mali. Hindi tayo minahal ng Panginoon kahit hindi natin deserve yon para lang i-enjoy yung pagmamahal na yon. It should challenge us to become better persons. Yung 12 alagad, tinawag niya para turuan, para matuto sila, at para eventually, kung ano yung natutunan nila, kung ano yung naranasan nila, maibahagi nila sa iba. Gusto ni Lord mag-improve din tayo. By experiencing His love, we try our best to be a better version of ourselves. Kahit hindi tayo karapat-dapat, magsumikap naman sana tayo na maging karapat-dapat kahit kapos pa rin tayo. Do I hear an amen? And this is my challenge, my dear brothers and sisters. We elect our government leaders with minimum qualifications. Sana naman kapag nagkaroon sila ng pagkakataong maglingkod, i-evaluate man lang natin kung nag-improve ba sila. Sana sa susunod na pipili tayo ng mga leaders, yung nakita natin na sa simpleng pamamaraan nila ay naging mabuting halimbawa sila sa atin bilang mga mamamayan. Sana may magandang record man lang sila ng pamumuno o may magandang record sila ng paglilingkod sa kapwa-tao. Kasi minamahal kong mga kapatid, hindi lang tayo dapat makontento na pinili tayo ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. Dapat magsumikap din naman tayong maging karapat-dapat sa pagtawag niya. Amen ba yun? Today, we resume to the celebration and reflections in ordinary time. Matagal-tagal din po tayong nag-celebrate ng Easter time, karugtong nito yung mga solemnities ng Holy Trinity, Pentecost, at yung Corpus Christi. Ngayon, iniisip natin pag ordinary time, para bang walang kwenta, walang halaga, kasi ordinaryo lang, hindi special. Pero ito nga yung mensahe sa atin ngayong ordinary time. Sana makita natin na sa ordinaryo nating ginagawa, we may not be an exorcist to cast out demons. We may not be healers to heal other people. We may not be good preachers to preach the Word of God with our words. But as ordinary people, in our ordinary ways, we can still give honor to the Lord. Sa mga simpleng pamamaraan, pwede natin siyang parangalan . Pwede rin nating paglingkuran ng ating kapwa. Sa pagiging mabuting anak, by obeying your parents because you love them, you honor God. Do I hear an amen? My dear parents, by loving one another as husbands and wife, and by loving your children with all your heart, by cooking them good food, by doing your task well in order to care for your children entrusted to you, sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong pamilya, you honor God. These may be ordinary things that you do for your family, but it greatly honors our Lord. Do I hear an amen? Sabi ni Saint Therese of the Child Jesus, we cannot do great things for God because He is always greater than us. But we can do little things with great love. My dear brothers and sisters, we are called by God not because we are qualified, but because we are called by God, He qualifies us. He helps us to become better version of ourselves so that we can be co-workers in His vineyard, so that we can be part of the harvesters and laborers in His harvest.
Sana sa maliliit nating pamamaraan, kahit papaano'y matapatan natin ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagpapakabuti, kaya natin pinaghuhusayan sa lahat ng ginagawa natin. Dahil alam nating pinagtiwalaan tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.